Praise the Lord. Hallelujah. For His mercy endureth from generation to generation. Dalaygon siya sa ulay katapusan. Ang grasya, kaloy, sa atong Diyos na mga gahom, nagapabilin mga kaigsunan. Sa diyang kita magasunod kaniya, ang kasulatan nagingon, from generation to generation. Ngadto na sa atong kaliwat, kaliwat mga kaigsunan. Even to 1,000 generation. Muna gingon sa kasulatan. O kana atong mabasa na mga kaigsunan, atong i-post na 2 Chronicles chapter 20 verse 21. When King Jehoshaphat, si Haring Jehoshaphat mga kaigsunan, consulted the Lord. Nangutana siya, Lord, unsaon namo pagbuntog sa Ammonites, Moabites. Gingnan siya ni Lord na iuna ang Ark of the Covenant mga kaigsunan. Pasanon. With all the singers, with all the musicians, so far, og tanan mga kaigsunan, bukuyog sa pagmarcha. Ug ingon ni Lord mga kaigsunan, praise the Lord. Ingon si Lord mga kaigsunan, napasano ng arka sa ilang mga abaga sa mga priests or high priests nitong panahon na. Then the Lord commanded King Jehoshaphat. Simple lang kayo. On the way, so asa tong Ammonites o Moabites mga kaigsunan, ang ilang isyagit mora niyo. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of His holiness. Muna gingon, no? As they went out before the army, and to say, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Amen? Mora na gisugo. Mora na gisulti mga kaigsunan ni Lord Almighty kang Jehoshaphat. As they march mga kaigsunan, shout, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Kapag mo sa netabo diya, after that, yung unang kasulatan in verse 22. Verse 22 ta, tanawa na ito mga kaigsunan, verse 22. Tanawa diya. Unsay gisulti sa 2 Chronicles chapter 20 verse 22, basahon na ito. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushment against the children of Ammon, Moab, and the Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Sabtan nyo na, samtang nakadaig sila, nagasimba sila sa Ginoo mga kaigsunan, si Lord nag-cause og ambush. Kapag mo sa ambush, di ba? Kaduog naman mo, anak, nag-giambos ang sundalo, giambos kini, ang pasabot na makaigsunan si Lord mismo ang niambos sa Moab ug Ammon. He caused confusion. Iyang gibuang ang mga sundalo sa Moab ug Ammon while the children of Israel were praising the Lord. Samtang sila nagadaig, nagasimba makaigsunan, nagamartsa sila. Si Lord Almighty ang hinungdan na nag-inunayay sila. They killed each other. Sabtan ninyo na. Ha? Diya sa ito mga pagdahig o pagsimba, if you will do it heartily, with holiness and with reverence, ay lang kanta-kanta lang mga kaigsunan na sabay-sabay lang. No. Sing it from your heart. Worship the Lord from your heart, mga kaigsunan. Kay samtang imo ng buhaton, the Lord will cause ambushment. Kung unsa man ang mga plano sa yawa, unsa man ang mga atake sa inyong kinabuhi, sa imong pamilya, libugon na ni Lord. Muna makaingon din ta, there is no weapon that is formed against me shall prosper. Why? Because you worship the Lord. Amen. And so si anak mga kaigsunan mo,
Basahan na. 2 Chronicles. Ingon si Lord, this is my battle. Ako aning gira. Ang iyong trabaho is to worship me, to give me praise, to honor me. Muna itong trabaho. To walk in righteousness, to walk in holiness. Bantayan nato itong una-una, atong kasing-kasing na walay sala na mapabilin makaisunan. Dapat hingpita at tubangan sa Ginoo. We are justified. Yan at ang gibalaan makaisunan. O walay rason na di ta mahimong madaugon. Sila magaling King Jehoshaphat at that time, wala pang Holy Spirit makaisunan gibubo. Sa atong panahon karon, the Holy Spirit has already been poured out according to the book of Joel in the book of Acts, that in the last days I will pour out my Spirit. Dapat karon mas sensitibo ta, mas makadungog ta sa tingog ni Lord. Kaya naging siya, my sheep hears my voice and they follow me. Amen ba? Holiness, righteousness, with integrity, honesty. Muna gipangita ni Lord mga kaisunan. Next, balikan nato ito na verse sa 21 at 22. Tanawa na mga kaisunan kung giunsa ni Lord. And when they began to sing and praise, the Lord set ambushment against the children of Ammon and Moab at Mount Seir, which come against Judah, and they were all smitten. Nag-inunayay sila. Nga na ka-power ang worship. That's why learn to praise the Lord. Make it a habit, mga kaisunan. Matakaroon ngunya may kag hallelujah, salamat Lord. Amen. Praise the Lord for His mercy endureth forever. That is in the scripture. Kana klaro kay na. Next verse. Tanawa ko diya next verse, mga kaisunan. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, literally to slay and destroy them. Ang ilahang motibo is to destroy Jehoshaphat and his army, mga kaisunan. When they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. Nag-inunayay sila. Samtang nagamarcha si Jehoshaphat with the Ark of the Covenant, mga kaisunan, which represents the presence of the Lord at the time. Naguna ang mga musicians, mga worship leader, mga kaisunan. Unsa ditabo? They killed one another. Nag-inunayay sila. Next verse. Tanaw nato na mo ingana ayaw muna sa panahon sa worship. Worship yun, mga kaisunan. Bobo yun atong kusog, pagpasalamat nga na sa atong Ginoo na mga gahom. And when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, there were bodies, dead bodies, fallen to the earth, and none escaped. No effort at all, mga kaisunan. Wala na sila manarbaho. Wala na sila ni sulong. Wala na hand-to-hand combat nilang gibuhat. Si Lord ang nag-cause og ambushment. Nag-inunayay sila. Sa inang ka? And no one was alive. Everybody was dead in the earth. Mga kaisunan. Next verse, tanawa. Ingana ang power sa atong worship. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them. Unsay spoil? Biniyaan. Samtang nagdultulda ang Moab o Ammon o kini mga kasundaluhan sa Mount Seir. Nagdala sila mga gitawag nato og mga mahalong na mga butang sa ilang mga tulda. Unsay gisulti? Balikan nato. They found among them in abundance both riches with the dead bodies. Uyaw itong mga precious stones sa mga sundalo sa Moab at Ammon. Nagsingsing tong dagko kay mga diamante, mga bulawan na tungod niya na makaitsunan and precious jewels which they stripped off from themselves. Ilang gihubo mga kwintas niya itong mga Ammonites o Moabites mga kaitsunan. O ninyo na scripture, no, klaro kayo, more than they could carry away. Matag-usa nila naglisod og bit-bit sa bulawan, mga sapot,
mga precious stones, mga kaigsunan. Unsa may mga precious stones? Atong nabalaan, diamonds. No? Daghan kayo mga kaigsunan. Kung sa gingon diha, tanawa. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. Tungod sa kadaghan. Tungod sa kadaghan. Sa bulawan, diamante, silver, mga sanina na mga mahalon, branded sa panahon nila mga kaigsunan. Na matod pa tulok ka adlaw ang hinakutay. Tulok ka adlaw. And yun dia, they were blessed so much mga kaigsunan. Grabe na panalangin. Amen. Muna kaniya itong mga pagdayo ug pagsimba dire. Hallelujah. Ayaw ni ibaliwala. Search the scriptures, study the scriptures. Doon na mga susi na gihatag ni Lord nato. Naunsaon nato, musa kanang nata sa iyang presensya. Dili ni basta-basta. Mga kaigsunan, we are standing on a holy ground. Dapat dili ta mag storya lang, tanaw-tanaw lang mga kaigsunan. Be serious in your worship. Yes. Kaya ang resulta niya na sama sa naitabo ni Amen. King Jehoshaphat Yes, mga kaigsunan. amen. The Lord will cause ambushment. No effort at all. Na di nata panington mga kaigsunan kay si Lord Almighty ang nanarbaho in behalf para sa atua o sa atong pamilya. So in other words, breakthrough blessing, Hallelujah. good health mga kaigsunan, divine favor, moabot sa atong kinabuhi. Sadyang ikaw ako, musimba kang Lord Almighty. Gamay ra kay tuyang gihangyo, ingon lang siya. Ang inyong buhaton is declare, shout, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Mura na. Mga kaigsunan? But do it from your heart. No? Una ta mo siyagit ngadto sa Ginoo. Atong hugasan, pahugasan nato atong kasing-kasing na walay lama mga kaigsunan. Amen ba? Amen. Ato dang hatagang masipang pakpak si Lord. Kusog yun! Kusog! Hallelujah! We give you praise. We give you glory and honor, Lord. Thou art worthy. You are worthy to be praised. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Your mercy endureth from generation to generation. Lord. Praise the Lord! Praise your holy name. Praise the Lord! Oh, we praise. For His mercy endureth from generation to generation, mga kaigsunan. Another clap offering to the Lord, kanang pinakakusog. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Amen and amen. Makapanglingkod ta mga kaigsunan. Shabbat Shalom sa tanan. Kinsa excited karong adlaw. Remember ninyo ng scripture, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Sa tanan na nagasubaybay sa atuang Facebook Live, bisang paning takna karon, ang atuang Ginoo na magagahom, magauban kaninyo. Maghatag ka nato sa paglandag sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing mga kaigsunan, that we could receive the word of the Lord with gladness, uban sa kalipay. Amen ba? For the past Saturdays, mga kaigsunan, more or less about 4 Saturday ago, nagahiskot ko sa atong tema na gingon that Yeshua is more than enough. Mga kaigsunan, He is enough to bless us. Paigo na kay mga kaigsunan na si Yeshua HaMashiach, ato ang Ginoo na magagahom. Paigo na siya na mudala ka natong blessing sa atong mga kinabuhi. Kay nagingon si Paul sa iyang sulat ngadto sa Episo mga kaigsunan, Kapitulo 1, versikulo 3, nagaingon, bless us in Christ Yeshua with every spiritual blessings in the heavenly places. Ako usbon. Bless us in Christ Yeshua with every spiritual blessing
in heavenly places na bendisyonan na kuno ta, na panalanginan na ta mga kaigsunan, pinaagi kang Yeshua HaMashiach na panalangin gikan sa kaitasan. Klaro ba mga kaigsunan? Wala siya mangingon few lang, apan ang pulong nagigamit diri mga kaigsunan, unsa man? All spiritual blessing. Every spiritual blessing. Nagpasabot tanan. Ingna tanan. Malipay ta mo malandong sa istorya ni Abraham when the Lord made a covenant with Abraham. Kanang gitawag sa Old Testament, Abrahamic covenant, mga kaigsunan. Apan wala ka ba masayod na ang kasulatan nagatudlo nato mga kaigsunan, once we obey, once we trust in the Lord mga kaigsunan, we could receive the same blessings that the Lord Almighty released to the life of Abraham. Kabasa mo ana wala? Ha? We are heirs. Pasabot sa heirs. Ha? Nakaangkon ta. Mga kaigsunan. In other words, nakadawat tag kabilin, inheritance through Christ Yeshua. Busa kung unsa man itong nadawat ni Abraham na blessing, ikaw ako pwede nato na madawat mga kaigsunan. Wa may namakpakahinay ba kayo mga kaigsunan? Ha? Kusga inyong pakpak. Unsa may nadawat ni Abraham na blessing? Perting daghana. Ha? Grabe na blessing mga kaigsunan. At the time of Abraham, he was the richest man sa iyang kapanahunan. I'm not only talking about materials blessing. I'm talking about health, emotionally, tanan parte sa atong kinabuhi. Abraham was blessed. Then ang iyong scripture, kung iyang ipanalanginan si Abraham sa maong blessing, ikaw ning kabuntagon karon, entitled po ka na mudawat sa maong blessing. Amen ba? Di ba? Di ba dako kay dungog, kung dunay dako kayong asinda, pagpangutana, kinsa na ng apelido niya. Unya, naka-apelido kasama sa apelido niya ng tag-iyas asinda. Di ba? Wag added points sa imuhang apelido. Labi na, mga kaigsunan. Kaparte ka sa mong asinda. Amen? Ha? Kaya nung mo itong storya sa The Prodigal Son, na katong prodigal son, iyan ang giangkon ang tanan niyang inheritance, while ang magulang nagpahipi lang mga kaigsunan, padayon niya po pagpadarbaho, sadang giabot ang iyang manghod, ang scripture nang ingon, nagpista sila, nag-celebrate sila, mga kaigsunan. Tungod ang anak niya na layas-layas ni balik. Nangutana ang magulang, nano nagsilibrar man tanan niya, nagiwaldas-waldas naman galing niya ang tanan niya, usay gitubag samahan. Ha? Ayaw kabalaka dong, kay kining tanan na naa dinhi imuha ni. Nakuha niyong puntos mga kaigsunan. Humanag dawat tong prodigal son, humana siya sa inheritance, apan katong magulang, iyaha, ingon, basahan na ninyo da, imuha ning tanan. Mga kaigsunan? Busa ito nakitaan dire, nakita nato, that the Lord, dili lang parte, dili lang gamay, but everything. Kasi pasabot sa every, tanan. Tanan, whole, mga kaigsunan. Kita karon nakaambit na ta sa inheritance.
na kay kaparti. Diha mga kaigsunan sa kingarian ni Lord Almighty. Busa ning kabuntagon karon, tan-aw nato ang gitawag nato secrets to the Lord's Almighty Adonai blessings on your life. Sa unsang paagi mga kaigsunan, na madawat nato ang blessings na gisgutan ni Pablo sa Episo Kapitulo 1, versikulo 3. First of all, mga kaigsunan, Adonai bless people who seek His kingdom. Muna number 1, sulat diya. Ang ato ang Ginoo na mga gahom, mga bendisyon, mga panalangin sa mga tao nagapangita sa iyahang kingarian. Muna ang una tanan. In Matthew chapter 6 verse 13, nag-ingon diya, sa King James Version nag-ingon, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Mao man yung katong Lord's Prayer na iyang gitudlo. Yun din Lord, imuha ang tanang kingarian, ang tanang gahom, tanang himaya, hantod sa kahangturan. So the Lord will bless those believers that will seek Him with all their soul, spirit, and body. Maobligar si Lord mga kaigsunan. When you meet the qualification that you could receive the blessing, automatic na siya na mo-open ang gates, mga kaigsunan, so that you could receive the blessings from the Lord. In Matthew chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So in other words, mga kaigsunan, mas importante ta na maglakaw, walking in holiness, walking in righteousness, sa diyang maabot nato na mga kaigsunan, automatic na that He will give us, kining gitawag nato, these things will be added unto you. Atong gisgutan nila mga kaigsunan, akong balik-balik kung gini, it's not all about money. Hindi lang sa kwarta. Ang importante ang peace of mind, joy, kontento ta sa atong kinabuhi, malipayon ta, sama sa kingon sa Book of Proverbs, balag, saging, basta labing. Mga kaigsunan, muna pinaka-importante kay sa atong kinabuhi, ang pagkigsandurot sa matag usa na dunay kalipay kasadya diha sa pagpangalagad ni Lord mga kaigsunan. So, nagiyon siya din He will give them to you if you give first place in your life and live as He wants you to. Matthew 6:33 na translation sa LB mga kaigsunan na translation. He will give them to you if you give Him first place in your life. Dapat si Lord yun ang first sa atuang kinabuhi. Ina siya ang first. Alang sa mga magtiayon, si Lord, atong asawa, atong spouse, atong children, atong negosyo, dapat ingana na pattern. Siya good permi. Mga kaigsunan sa atong mga kinabuhi. Dili pwede mag-unang asawa o bana, dili pwede mauna ang negosyo. Si Lord Almighty ang number 1 sa tanan. Amen ba? First secret mga kaigsunan, aron madawat nimo ang blessing ni Lord. Whatever I want God to bless me, o Lord Almighty to bless, I must put Him first place in my life. Kung gusto ka i-bless ni Lord, put Him first in your life. Asa mabasa? Book of Proverbs chapter 3 verse 9.
Proverbs chapter 3 verse 9. Tanawa dia. Honor the Lord with your wealth, with the first and the best part of all your income. Then your barns will be full and your vats will overflow. Atong nasabtan, putting the Lord Almighty first. Sa asang parte sa atong kinabuhi? Una sa tanan, sa atuang finances. Yung na, finances. Sa atuang panalapi. Klaro ba ang Proverbs chapter 3 verse 9? Honor the Lord with your wealth. Tama ba? Ha? And with all first, the best part of all your income. Unahon nato siya pirmi. In other words, bring your tithes and offerings. Wala mi kung diya give, bring. Mga kaigsunan. Kaya na ni Lord Almighty. So we should be, sa tawag ana, dapat masaligan ta sa atong finances. The way we spend our money. Mga kaigsunan. Dapat dili ta impulsive buyer. Sa diyang moabot ang finances sa imo ha, siyempre, kaltasan na daan nimo sa 10% para sa kang Lord. Mas estudyante man ka o negosyante o asawa man ka, pagdawat nimo gikan sa imong bana, una mo hatag imong bana nimo, kaltasan na niya. Kung gusto niyo mo breakthrough blessing, kaya mo may gitundo, honor the Lord in your finances. Amen ba? Hatag sa bibot, kaikit. Kaltasan ang daan ni bibot. Paghatag niya kay kaikit, ikit na po mo kaltas. Muna yung mga sistema diya makaisunan. Ha? Ilain na ni mo daan. Ang imo ang offering, ingon diya, give your offering. But sa imo ang tithes, bring. Dal-ana, makaisunan, kay iyan ang kaparte sa Ginoo. Kung mahimo kang obedient niya na, remember na sa matag sugo ni Lord, doon ay corresponding na blessing. Nasabtan nato na, sa matagtuman nato sa iyang pulong, naagyo na'y kapalit na blessing mga kaigsunan. So ingon siya din number 1, if you want to seek the kingdom of the Lord, honor Him with your finances. Learn! Magtuon ta makaigsunan sa dang makadawat na kwarta, ang una itong pangutanon sa Ginoo, Lord, para asa ni, kinsay hatagan ni ani. Dili kay pag-abot sa kwarta, wow, ukay-ukay, mo na paliton, mo na daining huna-una ni mo makaigsunan. Una tingala ka at the end of the day, nagkakulang-kulang ang kwarta. Wala pa maabti makaigsunan. Sa another 15th day o pizza 15 o pizza 30, hurot na. Mga kaigsunan. Kaya madali-dalion kayo ta. Na mo gasto. Ha? Wala maminaw ta. Ni Lord. Amen ba? So, dagang kay pagi ang Ginoo mga kaigsunan. Tabangan ta niya. Nalay mo kalit na yung mag-birthday, di ka save ta. Kasave ta sa ato ang lungagon ana, di ba? Nalay nag-birthday na nang imbitar. Wow, praise the Lord. Mga paagi na ni Lord, kami nakaagi niya na makaisunan. 2 weeks. Duha ka semana. Grabe na imbitasyon. Mga kaisunan. Grabe na blessing. So dapat mapasalamaton ta ni Lord ana na di lagi ta madali-dalion sa paggasto. Dapat mahimo tang maayong manager. Yun ang manager. Mga estudyante, paghatag sa baon, kaltasi diretso para ni karong next fellowship. Akong ihatag ni ako ang ikapulo. So ang paghatag sa kapulo dito pas ubos na sabit na mas
Di pas ubos na sabit naman makaigsunan. Maruya, quick. Pugong lang. Pagbaya dito, Lord, pasaylo ako, Lord. Wa pa kaon, pasaylo ako, Lord. Mga kaigsunan, kay perting gutumag yun, Lord, huwag malipong na ko, Lord ba? Mga kaigsunan, kabalo mo, ang sekreto dito sa panahon sa mga 1920s, mga kaigsunan, sa Mexico and Texas, ang ila din ginabaon, mga kaigsunan, asin. Muagi sila dito sa diserto. Ang ilang baon, tubig lang asin. Butang nila silang baba. Ang asin, kanang panahon na medyo lipong na kainit, na kagutom. Muum sila asin. O katong asin, mga kaigsunan, o gamayng inom na tubig, moto'y makapasustinar nila. Lahi man ta. Kaya makapasustinar nato ang maruya man ito, quick, o butong. Mga kaigsunan, pagbaho kasin! Busa ito makita rin mga kaigsunan. Number 1, for our finances. Honor the Lord with your wealth, with first, best, and the best part of all your income. Best in the best. Kung sa'yo pasabot sa best, sa Bisaya, pinakamaayo. Muhatag ta kang Lord, ayaw ng salin-salin. Mga kaigsunan. Kadaghanan magod nato, may kay tamuhatag, pero atong ihatag, Lord, naghatag ba akong sanina, Lord? Nihatag lagi. Kaya atong sanina, 23 pang hawak. Unya karon na 40 na may mga hawak. Mo'y gihatag. Mga kaigsunan, kadaghanan nato bitaw na muhatag, ihatag ko ni kay wa nay gamit. Ana ba ta? May ngana, no? Wag daghan na kay ni ba? Pero sa ingon sa scripture, give the best sa atuang kita, mga kaigsunan. Amen ba? Sa King James Version nag-ingon, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst with new wine. Dapat maayo gyud ta na steward sa tanang butang na ihatag ni Lord sa atong kinabuhi. Sa ginagmay, diya man na magsugod. Nagmay. Pero kung hatag na gali kag nilibo, diya kasi nang muhatag na kag minilyon, wow. Makaisunan. So nagpasabot kung ihatag kag 1 million, dinagko na gina makaigsunan. Gisaligan ni kita ni Lord ug ayaw ni ana. Kanang di na ta mabutahan sa panalapi ba? Na di na ta malibat kung dunay kwarta. Nato makita makaigsunan. Kanang ato yung hunaw-naon nakita gipiyalan lang. Muta na ta Lord para asa ni. Mao na unahon mo practice, Lord para asa ni. Kita na mo tayo listahan. Lord, kayo makaigsunan. Kanang, sa tawa na, kanang cover sa cellphone, mawapay wapay bulan, ilisa na pod. Tanawa sa inyong balay, pero tinaghahanap kayo mga, unsa na? Kissing. Tinaghahanap kissing sa balay. Tang alang na ni, bugawas nga ni, ngawas ani. Sabay-sabay, mangguta makaigsunan. Once contented na ta, wala na tayo pakialam kung naunsa ay mong kissing. Ang importante na ang kissing nimo hantod karon nakaprotektar pa sa imong cellphone. Mao man na ang tuyo niya na. Pero ang kalibutan mangod nagadiktar na dapat ingani kung imong sanina pink pod imuhang sapatos o pink imuhang cover sa imuhang cellphone.
Di mo na magdaog mga kaigsunan. Di ba? Apa na makita din siya, honor. Honor Him with our finances. Ikaduha, our interest. Yun ang kasulatan sa Book of Corinthians chapter 10 verse 31. Whatever you do, do everything to the glory of the Lord Almighty. Kung unsa na atong ginabuhat, ato ning buhatan para buhaton para sa kaymayaan ni Lord mga kaigsunan. In what way? With our relationships. Ato ang relationships atong bana, asawa, mga anak mga kaigsunan, buhata ang pinakamaayo for the glory of the Lord. Muna bitaw sa Book of Ephesians chapter 6. Nagtudlo siya sa mga trabahante. Kung manarbaho daw ta, di lang ta mapakita na nanarbaho ta kung ang ato ang master. Di ba? Na si master, ala, paspas kayo silhig, ala, busy kayo, busy. Pagtalikod na makaigsunan, wala na, yahay kayo, lingkod-lingkod, chat-chat, text-text. Mga kaigsunan. Doon na gitudlo nato ni Lord, when we do, tanan buhatan nato, pinakamaayo, kanang pinaka-the best. Ha? Kanang manarbaho ta, manilhig ta dire, kanang pinaka-the best na tong silhig. Ayaw pa kuno na napabitoy magsunod, kanilang sang kinakamagulangan na dalikdik akong kwaon. Pinaka-the best because the Lord Almighty knows. Kibalo siya makaigsunan sa atong kasing-kasing. Busa ato makita din we should do everything to the glory of the Lord Almighty. A person standing alone can be attacked and defeated, but the two can stand back to back, and conquer. This is in Book of Ecclesiastes chapter 4 verse 12. 2 is better than 1. 3 are even better, for a triple-braided cord is not easily be broken. Amen ba? Muna bitaw si Lord, kung atong basahon ng scripture, He sent His disciples 2 by 2. Nung tagduwa-duwa man, kay doon ay makaback up, doon ay makabadlong, doon ay makatudlo, makaigsunan. O kaya pag yung gisugo, nasadyang nag-evangelize sila, nagsangyaw, nag-ayo sa mga nagbalatian, unsa instruction niya, ayaw pagdala og kwarta or sapot. Nabasa niyo na makaigsunan? Kita manggod, una manggod na gusto mamuhat sa bulaton sa Ginoo. Ang una magumuabot sa atong una-una, kwarta. Unsaon na lang aning pamaliti. Unsa among kanon. Kamulong biyahe. Kabalo mo makaigsunan. Kung ang tao naglakaw gyud tinud-anay diya sa pagsangyaw sa maing balita, si Lord mo provide gyud siya sa iya ha. Adto kag balay, giampuan nimo ang tigbalay na ayo. Human na ayo siya gikan sa iyang pagka-paralyze. Muhatag na makaigsunan. Tino dili. Mupakaon na. Pero kung niadto ka dito sa balay, na nakigdebate ka, sikaran ka na pagawas. Apan sa dang isulod ka makaigsunan, uno sa balang Espiritu Santo, naglakaw na madaugon. Pagsulod niyo mo makaigsunan, sa may tabo, daghang milagro may tabo. Matingala ang tigbalay na nikalitlag kalandag ang ilang mga hunahuna og salabutan. Tungod tuwa ka dito. Amen ba? Matingala ka makaigsunan kana ilang mga tinaguan manggawas because of the presence of the Lord. Nauna bitaw sa panahon ni Yeshua, naa siya unsa? Naa si Judas, unsay trabaho ni Judas? Treasurer.
Mga kaigsunan, muna, di ko ta dapat mag-uol kung sa atong sulobon o sa atong dalhon sa panahon na kita ni gawas o nagsangyaw sa maayong balita. The Lord will always meet your needs. Maghisgot kag 3-in-1 na kape, awas-awas na mga kaigsunan. Kaya mo nang madali, di ba? Pero ito makita din nangingon siya, that 2 is better than 1. Inahanglan yun mga kaigsunan. Nagnaagi tayo kauban. Back to back na. Ayaw sangyaw na ikalang usa kay delikado. Ang sunod mga kaigsunan, our interest, our relationship, mga kaigsunan. Ang ikatulo, our schedule. Atong mga schedule sa atong kinabuhi. That's why kanunay tamingon, Lord, not my will, but thy will be done. In Proverbs, mga kaigsunan, chapter 20, verse 12, ingon si King David, ingon siya, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Dapat, naat sa atong una-una, that we are not in control sa ato ang time. Ang in control niya ni si Lord. Amen ba? So once mo yun ta, Lord, let your will be done, dili ta madali-dalion na mabuhat og desisyon sa atong kinabuhi. Ato ning ginaplastada kanunay sumala sa kabubuton ni Lord. Kay naibalota that life is short. Butang gina sa atong nauna, life is short. Na life is short. That's why I will do the best para kang Lord. Di ko maglunang sa pagpakasala. Remember, sa kasulatan, nag-ingon siya, there is no peace, says the Lord, to the wicked. Walay kalinaw sa mga tao nagpuyo sa pagpakasala. Labi na, ikaw karon nakadungog na, nakatilaw na sa kaayo ni Lord sa imong kinabuhi. So ingon siya, teach us to number our days, tudloy mi Lord. Pagtanaw sa amuang kinabuhi, sa pag-iyap, mga kaigsunan. That we may gain the heart of wisdom, satisfy us each morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Learn to count your days, mga kaigsunan. Yun ang kasulatan, man has appointed time wants to die, and after death, judgment. Dagang ko kaila, wapo kay glawas, himsog. Pero, ni panaw na mga kaigsunan. Dili nato kontrolar ang atuang kinabuhi. Death is unbeatable. Muna'y realidad, mga kaigsunan. Ang naghawid niya na, si Lord lang. Siya lang yun ang naghawid sa atong kamot, sa atong kinabuhi, tanan. That's why bitaw, matagbuntag, atong praktison na magpasalamat ta ni Lord sa gasa sa kinabuhi. Una ta matulog, pasalamatan nato si Lord sa gasa sa kinabuhi. Mangi ka, tiliwalas ka kabinon, nibangon ka, pasalamati si Lord na nakabangon pa ka. Mga kaigsunan, because siya o siya lamang ang nagakontrolar sa kinabuhi sa tao kung imong ihatag gana kaniya. So ato nakita mga kaigsunan. Ang sunod, trouble. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will honor me. Psalms chapter 50, verse 15. Unsa daw mga kaigsunan? Unsa ingon sa kasulatan? Call upon me in the day of trouble. Sa panahon na nata, sa kalisod, sa kapait mga kaigsunan, mga trials. Call upon the name of the Lord. Hallelujah. O ingon siya mga kaigsunan, I will deliver you.
and you will honor me. Tungod niya ni, makahatag tagpasidungog kang Lord, kay siya lang yun ang nagatabang nato makaigsunan. Hanggang kay tagangay pasalamatan kang Lord, kanilang atong lawas, atong mga heart, atong kidney, angay ta magpasalamat sa Ginoo nagapangsyon pa. Kay usa lang ni ka off sa atong kidney mga kaigsunan, wa na dagan kayo ang maapektuhan sa atong kinabuhi. Busa pasalamatan niya siya. Dapat we have to thank the Lord sa atong mata, atong dalunggan, atong lawas mga kaigsunan. Angay siyang pasalamatan sa atong mga kinabuhi. Kay siya lamang in control niya ni. Musa bitaw ang kasulatan nag-ingon, pwede ning adlaw karon nakadiri, nagalingkod ka sa usa ka dang o tae, pwede unya nagalingkod na kas bulawan. Naa sa kamot ni Lord ang tanan mga kaigsunan. Amen? Busa ingon si King David, teach us to number our days. Usay pasabot niya na magdepende kita kanunay sa Ginoo. Mo-honor ta kanunay sa Ginoo. Kay siya'y nahibalo sa atuang adlaw, sa atuang kinabuhi. Kami ni Brother John natong niyaging 14-15 magsunod mo kami nag-birthday. Murag magulang na kong oras. No? Hapit na mo tamak sa mga discount mga kaigsunan. Kung mapasalamat punta ni Lord, ako siyang ginang ganiya, brad, kung sa ka sa imong adlaw na tawan, sa balay lang, o okay ra na, importante mga kaigsunan, na moabot tag 60, pero ang nilihukan, 30 anyos. Ano ba? Ang inas, Brother John, bala na Brad, balag, moabot tag 60, mas senior ta, importante ang atong mga movement, ato ang mga paminsar, 30 anyos. Mga kaigsunan. So ato nakita din first mga kaigsunan, the Lord bless people who put Him first in their life. Ikadua, the more I depend on God Almighty, the more the Lord Almighty will bless me. Amen? The more. Now we trust His words. We honor Him. The more He will bless us. How can you develop your faith, mga kaigsunan? By taking risks to grow and obey the Lord. Risk ko ba yan ni? Ni-obey ta because of faith. Gibiyaan nato ang ato ang mga ambisyon yan ng kalibutan na. Because we trust the Lord. Muatag atong gihatag atong kinabuhi, risk ni siya. Apan salamat ni Lord mga kaigsunan. Kaya ningon sa Jeremiah 17 verse 7. O sa ingon niya, I will bless the person who puts their trust in me. May namakpak mga kaigsunan. Blessed is the man that trusts in the Lord and whose hope the Lord is. Kanina translation mga kaigsunan na ingon, I will bless the person who put their trust in me. By not giving up when discouraged or afraid, mabot sa itong kinabuhi. Tinuwala mga kaigsunan, kusukusuhon ta. Di kita dapat mubuhi. Di kita dapat mahimong mu-discourage mga kaigsunan. Kaya ngayon si James chapter 1 verse 12. The Lord Almighty will bless you if you don't give up when your faith is being tested. Unsa daw? Bulahan ang tao. Nadili mo give up sa panahon na ang iyang pagtuo gisulayan. Sa karaan mga kaigsunan dito sa Israel, ang pulong bless or blessing, doon na tulo ka meaning. Number 1, the meaning of blessing in ancient Hebrew, ngayon diha, kung saan ngayon diha, mga kaigsunan, atong tanaw, no? Empowered to overcome. Muna yung meaning daw sa being blessed. Empowered, mga kaigsunan, to overcome. Gipakusgan ta, gihatagan tag turbo,
mga kaigsunan, gipatas ang atuang amps, gipatas ang atong engine, aron sa panahon na dunay mga problema, mahimo tang overcomer to overcome. Muna yung meaning sa bless or blessing. Ikadua, anointed to win. Gidiyugan, gipili, selected. Ang meaning mo sa anointed, gilahi ka, pinili ka, special ka. Amen ba? That's why, sa diyang mo declare kag blessing sa imong kinabuhi, you are empowered to overcome, you are anointed to win. Mudaog yung ka makaisunan. Kay giseparate na ka sa mga kasundaluhan o mga pulis. Dili na sila pantay-pantay. Dunay gitawag Special Forces or SWAT, mga kaisunan, or Green Beret sa Amerika. Lain-lain na kategori. Kana mga ordinaryo lang pulis na itong makita, di na taman sa traffic. Nana. Pero doon ay ginabutang mga kaigsunan sa ato ang kapulisan na mga special forces na ang ilang training niya na mas labaw pa na imong pulis. Puniagi na po usa ka tuig na po na training. Specialized sa bomba o sa pagbuhat, pag-deflate sa bomb, mauna ang ilang advance na natunan. Busa, depende na sa sitwasyon. Kung unsang klaseng pulis na ginapadala. Kung traffic lang na nagbangga, ang ipadala unsa katong sa traffic division, nagsukod-sukod, may dala measurement. Pero sa gira makaigsunan, doon ay sa mga special forces. Dili na ito makita makaigsunan. Once we say anointed to win, giseparate ka ni Lord because you are blessed. Dili ka ordinaryo. Nga di ka ordinaryo. I am born to win. Ha? Madaugon ta makaisunan. Muna, lagi di lang ta madiskurahi. Di lang ta basta-basta na mo give up. Kaya ang meaning sa blessing, anointed to win, empowered to overcome. Na-empowered ka. Tanaw ng marka sa mga kapulisan, mga kaigsunan o sundalo. Makita na nimo diha sa ilahang bukubok dire. Kung unsa na ilang nagihan ng mga training. Di ba? Anong Boy Scout? Ba, dagang kayo magbitay sa Boy Scout? Nagpasabot. Dagang kayo sa giagihan na training. Dapat kita makaigsunan, daghan na tag mga bitay dire. Nasa niya makita sa panulay, di basta-basta. Ni agwanta ni. Ni lahutay ni. Ni daog ni. Ha? Busa manawag na po ang demonyo. Reinforcement. Hindi ni basta-basta. Kay kuyaw ni mo luhod. Kuyaw ni mo ampo. Mga kaigsunan. 20 na katuig ang problema sa iyang bana. Wag ya po mo give up. Hallelujah! Okay, kaigsunan. Wala madiskurahi. Unya kani sila ng mga special forces, apil na sa ilang training mga kaigsunan, na wala yung ibilin na casualty. Wala ibilin patay ba? Wala ibilin diyan nila. Ilan ang pasanon. Dalon mga kaigsunan. Na wala'y makita sa kaaway na naay na bilin. Walang iwanan. Mga kaigsunan. Kana ng mga sundalo, walang iwanan. Lunod patay na mga kaigsunan. Muna kita mga sundalo ta sa kingarian ni Lord Almighty, walang iwanan. Di ta pwede mo na, bahala na nas brother, oy, bahala sister. Bahala na sila. Walang iwanan, mga kaigsunan. Amen ba?
Because you are anointed to win. Gidiyugan tang mudaog. Kita mo na mga salida. Balang nag-ana-ana na mga kaisunan. Nidaog yapon. Samad-samad na. Natigbasan na sa likod. Gipana na sa dughan. Kung matingala ka mga kaisunan. Muna yung si Lord, fight the good fight of faith. Kumbati ni, mga kaisunan. Ayaw sugot na magbutang ng yawag lapida. Butangan tanyag lapida mo yung wa kalahutay. Ayaw mga kaisunan. Di ta mo sugot na marka dia, wala kalahutay. Ay katulo mga kaisunan, ang meaning sa blessing sa Hebrew ancient na kahulugan para sa ilaha, gitawag ni og impossible to curse. Imposible na matunglo. Yawa no? Kada day mo yung kag I am blessed. I am blessed. I am blessed. Nawa kasabot. I am blessed. I am blessed. Unsay kahulugan sa blessing sa imo ha? Mao na anointed to win, empowered to overcome, and impossible to be cursed. Di matudutlag tunglo, mga kaigsunan. Kung imo silingan ni tunglo nimo, mulahos lang na. Why? Na naman, kay dumdum mo dito kang Moses, muna bitaw gitawag to Passover. Dito sila sa Egypto, ang instruction ni Lord Almighty, paghalad og karniro, ang dugo ibutang sa poste, sa portahan. Kaysa diyang niagi ang espiritu sa kamatayon, pagtanaw niya mga kaigsunan, naay dugo, na tungod niya ito, igo na lang siya nilabay. Ang nakanindot pag yun dito, kay sadang nanay dugo, wala nanuktok ang espiritu sa kamatayon. Unang utana, kinsay gapuyo diha, makakasala man na, wala makaisunan. Giagihan lang. Unsa mensahe niya na? Kay ang dugo ni Yeshua, gamhanan. Amen? Gamhanan ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo. O ikaw ako makaigsunan, nasilyuhan. Sadyang muagi ang espiritu sa kamatayon, espiritu sa kawadon, espiritu makaigsunan tanang klase espiritu, igo na muagi. O di sa mga utana, laka di ba ko man kusog man mutong itse. Di sa kapangutana na makaigsunan. Di ba kuyaw makinimutanaw sa iyang cellphone? Prunboy man dili na makaigsunan because of the blood of Yeshua. That's why it is impossible for you and me to be cursed because of the blood of Yeshua Hamashiach makaigsunan. Di ba natin panultihon, isog lang na, kay naman ilalong spalda sa iyahang mama. Okay, kay na, magpailalom ta sa gahom ni Lord. Di ba? So, anointed to win, empowered to overcome, impossible to curse. Busa mga kaigsunan, maunang gingon sa Proverbs chapter 10, verse 22. Unsay gingon diya? Proverbs 10:22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Amen? Sa laing translation na ngayon, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ang blessing ni Lord, mga kaigsunan, wala ginag-ubanag kagool. Muna bitaw sa atong gisgutan, na magpalandong ta kanunay sa gahom sa presensya sa Ginoo. Be always dependent sa iyahang presensya makaigsunan. Kaya itong nakita din once we are
ding on His power, the Lord Almighty, mga kaigsunan, will give us strength. Psalms 84 verse 5. You bless all who depend on you for their strength. Kinsa man you, the Lord Almighty. Proverbs 84 verse 5. Ang tanan daw nagsalig kaniya, nagdepende kaniya. Psalms 84 day. Psalms 84 verse 5. You bless all who depend on you for their strength. Mga kaisunan, ginapanalanginan ni Lord ang tanan na nagsalig kaniya para sa ilang kusog. Unsa to? Anointed to win, empowered to overcome, impossible to be cursed. Mga kaisunan. In the book of Lamentation, chapter 3, verse 25, the Lord Almighty is good to those who depend on Him. Unsa daw? Maayo si Lord sa mga tao na nagsalig o nagdepende kaniya. To those who search for Him, katong mga tao na nagapangita gyud sa presensya ni Lord Almighty, maayo siya ngadto kanila. Kuha ninyo mga kaisunan? Kani, Galatians chapter 3, verse 9. Muna akong versikulo na gingon ganiya. Galatians 3, verse 9. All who put their faith in Christ Yeshua share the same blessings, the same blessing Abraham received because of his faith. Wa may namakpak mga kaisunan. So then, they which be of faith are blessed with a faithful Abraham. Mo ni meaning niya na, nakatong na nagsalig nga na kang Yeshua HaMashiach, makadawat sa maulam po na blessing na nadawat ni Abraham pinaagi sa iyahang pagtuo. I-search niyo na sa life ni Abraham, mga kaisunan. Grabe ka. Ang iyang mga flocks nag-multiply, iyang mga sakop sa panimalay na naghan. He was one of the richest at his time, mga kaigsunan, because he depend on the Lord. Unya ninyo man ang Galatians chapter 3 verse 9 na kumusalig ta kang Yeshua, ang mauna blessing na iyang gihatag kang Abraham, madawat po nato. Madawat daw nato the same blessing that Abraham received by faith, you will receive it, mga kaisunan. Klaro ba? So ato makita din we have to depend on the Lord Almighty, mga kaisunan. Ato napakpakan si Lord No, daghan kay gibuhat si Lord sa atong kinabuhi na wa gay kita, wa ta kabalo. Wa mo kabalo na paingon mo dinhi, nahapit na unta dunay mo bangga, mga kaigsunan. Dunay may tabo, dunay mga kagaw, viruses karon, mga kaigsunan. Upon the Lord has protected us. Unta ang ang kindi, maigo na unta, mga kaigsunan. Ang heart, apan salamat ni Lord. Hallelujah! Tiliwala na badlungon ang tao. Sige po kao ng mga junk foods. Nagrasyahan. Muna bigingon sa 2 Chronicles chapter 20. Nagitudlo mga kaigsunan. Unsay gitudlo ni Lord? Simple lang. Sagit lang. Praise the Lord, for His mercy endureth forever. Why dagang storya? Dahil lang si Lord. Lord, salamat sa imong grasya kaluoy. Salamat, Lord, sa imong gugma na hantod karon. Anaa pa ko ibabaw niya ning kalibutana. Kay wa pa ka mahuman sa akong kinabuhi. Kadaghan mga kaigsunan na wa lang yuta kita. Nagidupahan na ita sa mga malulunda, mga kaigsunan. Panahon na hapit na unta ka mo dawat, brad. Kay shot lang ginagmay. Tingala ka na nanawag lang ni mo kalit na disoriented ka. Nabalhin ang imo ang huna-huna. Wa na ka tagay. Mga kaigsunan. Tingala ka na nga tol lang imong tiil. Kaya naunta kay plano.
nangatol gilamigas, pakakalimigas mga kaigsunan, na usab ang imong hunahuna, nakalimot ka. Si Lord mo gamit bisag unsa. Bisag unsa pwede niya gamiton. Panahon natin ulan, kusog kayong dalugdog, buto-buto, biman ka, Lord, tabangin ko, Lord. O, nakatawag ka sa Ginoo. Di ba? Dagan ta angay pasalamatan mga kaigsunan. Sa atong mga kinabuhi, balag ng mabahaan ta sis. Pasalamatan na to si Lord. Dagan kitag pasalamatan sa Ginoo mga kaigsunan. Muna, gingon lang si Lord kang King Josaphat. Daiga lang ko. Daiga lang ko. Look at Shadrach, Meshach, ug Abednego. Tuwa sa dito sa kalayo, nagdaig, nagsimba kang Lord Almighty. Then there was a fourth man appeared. What happened with Paul and Silas in the jail? Nisimba lang sila, nagpasalamat lang sila mga kaigsunan sa Ginoo. It's like, this is the day, this is the day. Natayog ang piniriso, ang prisuhan because of their worship. Kaigsunan, muna magtuon ta kanta, di ta magsalig ani. May lang mo kanta kay nagisunod. Pag human diri, unsa kaling to kanta? Wa nakalimot na. Pero pasayawa o budot sa mga kaigsunan. Di malimtan ang mga lyrics. Na importante na. Paul and Silas, Daniel mga kaigsunan, kinsa pa, Joshua mga kaigsunan, when he passed through the Jordan River, atong river yung gagihan, they worship the Lord. The wall of Jericho, ang ilang gibuhat, daig, pagsimba, hallelujah! Mula ko doon natin mga pagsulay mga kaigsunan, sagit, praise the Lord, hallelujah! Dili kay naluya na, ayaw mga kaigsunan. Dali ramong tabo ingog praise the Lord, no? Malipay ko kanang nakoy makita bitaw na kabana, naingayan tilo siya, ay praise the Lord, kasakit. At least naka-praise the Lord mga kaigsunan. Di ba? Ilisa nato kada bitong natay paliton brad. Ayaw gyud na wa gyud kwarta ayaw, wa la say budget ron. Nana dire. Moingon sa ako si kuno? Bibab. Ipapalit. Wa pay budget ron. Lay man naguming kag way kwarta. Way kwarta. Wa say budget. Wa pay budget. Okay, sunan. Nana dire sa atong mga dila. Unsa man ni bulad na pod. Uy, lapo-lapo man pod na bulad. Gi sweet and sour. Sing lamia. Kabalabo mo ang mga tao, mga adunahan kay hinam-hinam ana makaon ni ana. Okay, sunan. Naghinam-hinam makaog ginamos. Nanay hilaw na mangga. Naman ko na dire, inanana dire. Gikan dire, paingon dire, nga dire, balik dire. Okay, sunan. So manindog ta ning kabuntagon karon. Hallelujah. Praise the Lord. For His mercy endureth forever. Praise the Lord. For His mercy endureth forever. Bayan nato itong kamot mga kaigsunan, pasalamatan nato si Lord. Pasalamati siya sa tanan niyang gibuhat, sa atong kinabuhi, makita man o dili makita ning adlaw karon, pasalamati siya sa imong pamilya, sa imong bana, asawa, sa mga kabataan, mga kaigsunan, sa imong trabaho, whatever the Lord has entrusted you today, praise the Lord, for His mercy endureth forever. Amen. Nakaikuan share start? Okay. As we prepare ourselves mga kaigsunan, samtang ato ang mga kaigsunan, mag-distribute sa ato ang communion ng kabuntagon karon. Praise the Lord. Let's worship the Lord. Worship yun mga kaigsunan. Unsa man ang imong giatubang karon,